Check sound, sound check 1 2. Oops, wrong. Check sound, check 1 2, check sound. Sound check 1 2, sound check 1 2, sound check 1 2. Check sound, sound check 1 2, sound check 1 2. Sound check 1 2, sound. Hello, sound. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek prayer service at welcome din po sa ating mga bagong kasama po ngayon. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na makarating po kayo dito po sa amin. Alam ko po na nakarating na po kayo dati pero welcome na welcome po kayo sa aming church. And also po sa kasama po ni Ate Beth, si Ate Lynn. Welcome po sa inyo. So ngayon po ay magpapasimula na po tayo ng ating midweek prayer meeting as well as evangelistic night. So tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbubukas ng banal na kasulatan na dadalhin sa atin ng ating tagapagsalita. Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat.
Ayan, thank you so much po sa pagbalik ng pagbati. Ngayon po ay tayong lahat po ay umawit para sa ating Panginoon sa paglilid po ng ating prayer and praise team. Hello po, good evening po. Ayan. Sige po, dito po tayo sa harap. Yung mga nasa harap daw po, mas madaming blessing na makukuha. Ay, hindi po. Sige po, batiin nga po natin yung mga katabi natin na, magandang gabi at nagagalak ako na kasama kita. Ayan. So, tayo po ay nagagalak na meron po tayong pagkakataon ngayong gabi para po tayo ay magsama-samang sumamba, umawit, magpuri at makarinig ng mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. So, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pagsisimula, ay tayo po ay aawit ng ilang mga awitin para po itaas at papurihan ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay umawit ng isang awit, Jesus sa buhay ko. Yan, gamitin po natin yung mga kamay natin para pumalakpak. Yung mga tinig po natin para papurihan ng ating Panginoon. Sa bawat umagang kay ganda, Simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong napupuri, mula sa labi kong napupuri. Jesus sa buhay ko! Jesus sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Muli awitin natin sa bawat umaga. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nabigay na kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay Susunod, naging mag-iikot sa'yo lang. aking Jesus. Iniibig kita, o aking Diyos ng pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos.
iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, tunay nga po na tanging yung ating Diyos, si Jesus ang tanging nating dapat na itaas at papurihan sa lahat ng pagkakataon. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay patuloy na umawit. Awitin po natin ang mga susunod ng awit na may panalangin. Awitin po natin ng Di Ka Nagkulang. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Muli, awitin po natin, ikaw lang ang pag-asa. Ikaw lang ang pagsambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Dalisay ang aking nais. Naligay mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Naligay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso'y tinitibok na ikaw'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Muli po, awitin natin, Pusong Dalisay.
isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Muli pa natin. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay pinagsama-sama niyo para po kami sama-samang umawit, sumamba at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming salamat sa malayang pagsamba na meron kami na kaya po namin gawin ng mga bagay na ito. Panginoon, sa aming pagpapatuloy sa gabing ito, sa aming gawain, kayo ang manguna sa bawat bilang ng aming gawain. At yung mga kapatiran na hindi pa po namin kasama ngayon o maging dito po physically or sa online, kayo po ang mag-ingat sa kanila, kayo din po ang gumabay sa kanila katulad ng paggabay ninyo sa amin. Nakarating kami ng ligtas dito sa inyong bahay sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating palakpakan ng ating Panginoon ngayong gabing ito. Makakaupo na po ang lahat. Muli po, isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, especially sa ating special guests na dalawa. Ayan, nagpapasalamat kami sa inyong pong presensya ngayon. So, ito po ay nasa panahon po tayo ng pagpapatotoo or pagbabahagi ng testimony. Of course, doon tayo sa mga old members. Pero dahil katulad ng ginagawa po namin sa midweek or sa prayer meeting, nauuna po talaga yung presider. So, ganun po yung gagawin natin ngayon. Mauuna yung presider. So, actually, kanina ko pa pinagpe-pray kung ano ba yung ibabahagi ko sa inyo. And, ayun, ngayon pa lang naiiyak na ako kasi sobrang iyakin ko talaga mag-share. So, I think, yung gusto kong i-share sa inyo kung paano ako nakakilala sa Panginoon. Wala pa nga yun, di ba? Naiiyak na ako agad. Siguro po yung, lumaki po ako sa VBS, Vacation Bible School, yung ginagawa natin sa mga bata. Sobrang halagang part siya sa akin, kaya sobrang halaga din sa akin bilang isang worker na mapalakas yung ministry ng bata dahil naniniwala ako dun sa pundasyon. So, siguro yung VBS talaga ay napakalaking bagay para sa akin, para makakilala, mapalapit ako sa Panginoon. Kasi kung hindi siguro ako nakarating sa church, hindi ako na-invite ng mga teachers ng Binakayan sa Cavite, siguro wala ako ngayon sa harapan nyo or wala rin ako sa kalagayan ko ngayon. Parang kung nangyari sa akin, yung mga nangyari sa akin, nung panahon na hindi ako nakakilala sa Panginoon, parang sobrang hirap. At a very young age, 18 years old, wala na akong tatay na kasama. Ako na yung nag-work sa amin, pero ako na yung tumayong magulang ng mga kapatid ko. Pero mas tumatag ako kasi nung panahon na yon, mas lumapit ako sa Panginoon, mas doon ko ginawa yung part ko na mag-serve sa Panginoon. And nakita ko yung bunga niya, na kahit wala kaming tatay for the longest time, nakita ko yung katapatan at pagmamahal ng Panginoon na graduate na kaming lahat. Sa panahon na hirap kami, never akong
pinabayaan ng Panginoon. So parang kung titingnan ko, kung babalikan ko yung panahon na hindi ako Kristiyano at sa Kristiyano ako, sa panahon na mas mahirap actually yung mga na-experience ko nung Christian na ako. Pero kung papipiliin ako na ma-experience yung parehong hirap na yon na hindi ako Kristiyano at Kristiyano ako, definitely mas pipiliin ko na maging Kristiyano dahil doon sa mga pagkakataon na yon, naipakita sa akin ng Panginoon kung gaano niya ako kamahal at kung gaano siya katapat sa aking buhay. And kanina ko pa ipinagpe-pray yung yung sasabihin ko dito. Gusto ko lang din na yung parang lalo na sa mga bata, parang at a very young age, nagpapasalamat ako na ini-encourage nyo sila na pumasok sa church, na at a very young age, nagpapasalamat ako na lagi nyo pa rin po silang dinadala rito kasi mahalaga po na meron po silang pundasyon sa kanilang Christian life. So, ako din po bilang isang bahagi nung na yun, parang ayoko rin na yung bawat ginagawa natin, hindi siya sayang. Lahat ng ginagawa natin for the kids, for Sunday school, for VBS, nag-i-invest tayo ng pera, pero mas malalim yung nai-invest natin. Kasi mas nakikita natin yung bunga sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng Kristo sa puso nila, and that is what matters. So, isang malaking bahagi siya para sa akin, and praying pa rin ako na mas umunlad pa yung church ministry dito sa SM Val sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. So, isang bata na katulad lang nila Anika, nila Krip, ako po personally, nung VBS ay, ang habol ko lang pagkain. Aminado ko doon. Ang habol ko lang pagkain, ang habol ko ay fellowship. Pero iba pala yung gusto ng Panginoon para sa akin. So, yung ganon, yung greater purpose ay makikita mo habang naglalakbay ka kasama ng Panginoon. And definitely, yun ang journey ko bilang isang Kristiyano at hindi ko ikakahiya na galing ako doon sa pagkakataon na yun. At ipinagmamalaki ko na bunga ako ng Vacation Bible School at bunga ako ng Yemi Lift Church na never kong tatalikuran yung iglesyang ito. And nagpapasalamat ako sa mga taong nagamit niya para sa ministry sa akin. At ngayon, na nandito po tayo ang bawat isa sa atin, wag po tayong manawa na mag-invite, katukin yung mga kapitbahay natin, katukin yung mga taong mga nasa paligid natin para makakilala sila sa Panginoon dahil napakahalaga, hindi yung kung ano yung material na bagay na makukuha nila from the church or kung ano mang bagay, kundi yung makakilala sila sa Panginoon at magkaroon sila ng relationship sa Kanya. So, yun yung pinakamahalaga. Pasensya na po kayo, iyakin lang talaga ako, pero yun ang story ng buhay ko na pinagmamalaki ko at proud akong, hindi ang makita ay yung sarili ko, kundi makita kung gano'ng naging matapat ang Panginoon sa buhay ko. So, yun lang po at maraming salamat. Mag-open mic ako kasi gusto ko po yung mga old members ay mag-share kung paano sila nakapagbahagi or kung paano sila nakakilala sa ating Panginoon para po maging testimony po, especially doon sa mga bago nating kasama ngayon. Hindi po ako magtatawag. Gusto ko po na yung Holy Spirit yung mag-udyok sa inyo na mag-share ngayong gabing ito. Bibigyan ko lang po kayo ng mga ilang minuto para mag-share. Ayun po. Thank you po. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito na muli tayo nagkasama-sama para bigyan ng papuri ang ating Diyos. Nahiya naman ako sa Panginoon kasi kanina pa ako kinukulit nila Jack para magbahagi ng buhay ko. Gaya po ni Pastor Arnold sa mga kinukwento niya, ako po laking Emily.
Kasi na ba si Jack, umiiyak eh. Lumaki po akong sa Yemi Leaf na Sunday School, DBBS, nagko-choir pa ako noon. Wala lang, ganun lang. Simba lang po ng simba. Parang ano lang, obligasyon ang ipinupunta ko sa church. Tapos habang lumalaki ako, nagsiserve ako, talagang naglilinis ako ng kapilya. Tapos tumutulong ako sa mga Sunday school teacher. Pero parang wala lang yun. Sabi kong ganyan eh. Hanggang naging college ako, dumating yung mga kaibigan na maluloko. Siyempre, ang bait ng tingin sa akin ng mga magulang ko, siyempre. Pero tumatakas ako lagi, mga ganon. Mga buhay na peer pressure, mga ganyan. Pero nakakasawa din pala na talagang there is a time na talagang tatawagin ka ng Lord. Hindi ako sa Yemili nakakilala. Habang marami akong problema nung college, kasi pressured ako dati. Kasi yung pinsan ko, nag-aral sa magandang school. Ako dyan lang sa Unsiano ako nag-aral. So may worries ako na baka bumagsak ako ng board exam, ganyan. Pero mabuti ang Lord kasi nung pumunta ako sa bahay namin sa Binangonan, may nagaganap na crusade. Lumakad ako kasi parang yung utak ko, yung may hangin, yung ulo ko. Parang may humikayat sa akin na pumunta ako doon sa crusade. Ang title pa nga ng crusade, Sino Ako Para Mahalin Mo? Nakinig ako kasi ang daming tao talaga, ang daming kabataan. Tapos, maski nga man maliliit na bata, marami. Nakinig ako, tapos doon ko na-realize talaga yung pag-ibig ng Panginoon na andyan siya talaga na siya ang kikilos sa buhay natin kung kailan talaga tayo tatawagin ng Panginoon. Hindi pala simba lang tayo ng simba, kundi doon ko nakita yung relationship, yung importance ng relationship with God. Na talagang dapat pala kilala ko siya bilang personal kong tagapagligtas at tatanggapin ko siya bilang tagapagligtas ng buhay ko at so-surrender ko yung buhay ko. Kaya nung nagpasya ako nung gabing nagtawag ng altar call, lumapit ako talaga. Kahit hindi yung church ko, talagang may ginamit ang Lord para makakilala ko na hindi ko makakilala yung mga tao kasama ko, pero hindi ako nahiyang lumapit at talagang sinurrender ko yung buhay ko sa Lord na talagang kakaiba pala yung feeling na talagang nasa Kanya ka. Kasi habang lumalakad ka, unti-unti mo siyang nakikilala ng gusto, unti-unting napapamahal ka sa Kanya, though kahit na minsan na nagkukulang tayo, yung time na hindi ka minsan nakakapag-pray or hindi niya hahayaang mapalayo ka, lalo ka niyang ilalapit. Yun ang naano ko. Tapos, nung magbo-board exam ako, talagang ang takot ko, sabi ko, Lord, ayokong ipahiya yung mga magulang ko kasi may pressure sila sa mga kamag-anak nila na ganyan-ganyan, na ipilido daw nila yung dala-dala. Pero nanangan ako sa Panginoon na talagang, Lord, ikaw may bigay ng wisdom. Ikaw ang lahat na magkakaloob dahil ikaw ang malaking Diyos ko. Kaya, nung nag-exam ako, talagang hindi ako pinahiya ng Panginoon. Talagang ipinagkaloob niya. And through that, talagang nakita ko yung kabutihan niya. Talagang naglingkod na ako sa Panginoon. Na hanggang sa mga anak ko, pinakilala ko ang Panginoon sa mga anak ko na hanggang ngayon, pati yung anak kong pangalan na may pamilya na ay talagang naglilingkod sa Panginoon. Kaya, ako ay nag-encourage sa inyo, kung hindi pa kayo talagang nakakilala sa Lord, tignan nyo kung ano yung talagang pangungusap sa inyo ng Panginoon. Hayaan nyo lang ang Panginoon na siyang kumilos sa buhay natin. At walang pagsisisi kayo mararanasan, kundi puro pagpapala. Yun lang po ang masishare ko.
inutusan ho ako ng nanay ko, ng Holy Spirit, na na tumayo dito sa harap. No? So, ako po yung tinutukoy niya na anak na pamilyado. So, hindi naman po ako napariwara. Thank God. Hindi naman po niya kunentang gano'n. So, anyway, ako po ay ilang taon na dito sa SM Val. Maybe, nagsimula po ako dito sa church na to. No? Na simula bata, dito na ako. Hanggang sa naging makulay ang aming mga buhay, napunta kami sa iba't ibang mga church. Umalis kami dito around 2008. Tama, 2008, around 2008. Well, anyway, no? Sinasabi ko lang po na simula bata po ako, no? Ikukwento ko lang yung journey ko bilang isang Kristiyano in a very brief sense, hopefully. Simula bata po ako lumaki ako sa church. Hindi ko pa po nakilala si Lord. Kahit umattend ako sa church, hindi ko kilala si Lord, no? Hindi ako explicitly na sumusunod sa Kanya. Come 2008, ako po ay dinadala ng parents ko sa school, dinala ako sa church, sa school na isang Christian school, no? Albeit nung high school ay napunta ako sa Catholic school, no? But that's for another story. Ako po ay dinala sa isang Christian school. Doon po ako nakakilala sa Panginoon. Si Jack sabi niya VBS. Ako din po VBS nakakilala sa Panginoon. No, that's around 2008. Naalala ko pa yung pangalan ng teacher ko, si Mrs. Cruz, Susan Cruz. No, yung teacher ko. Kung nasan man siya ngayon, wala na akong contact, pero siya yung nagpakilala sa akin sa Panginoon, no. Pero hindi rin po doon natatapos na, porket naging Kristiyano ko ay talagang sure na nagbago yung buhay mo. You have to follow through, no. Ang nangyari po sa akin ay I would say na nadala rin ako sa peer pressure. Ako po ay, I'm not saying na naging masamang tao, pero ako po ay naging isang manginginom. No? Yep. Ba't ka tumatawa? No? Ako po ay naging isang manginginom in a sense. At hanggang sa nadala na naman din ako sa isa pang lugar, which is sa Victory naman, no? I had friends there and doon ay reinforce, no? Sabi ko po sa inyo, iba-iba yung napuntahan kong church. Doon po na-reinforce yung aking faith kay Lord na dapat ito pala yung aking pagbabago hanggang sa sinundo ako ni Pastora dahil malapit na po akong mapasok sa ministry. Anyway, so yun po, nakakilala po ako sa Panginoon, hindi po naging linear, hindi po naging dire-diretso yung aking development bilang isang Kristiyano sapagkat marami pang growth na in-expose ako ni Lord sa iba't ibang lugar sa society, no? Sa barka, hindi masama magkaroon ng kaibigan na manginginom sapagkat kailangan mo silang ma-reach, kailangan mo ma-experience, no? Yun yung mga pinaranas sa akin ni Lord bago niya ako hinubog at dinala sa church na to kung saan mas lumalim yung aking faith in discipleship, no? At higit sa lahat, siguro kung masasabi ko, simula nung na-expose niya ako sa iba't ibang level ng ating lipunan, doon ko mas nakilala yung sarili ko at doon ko mas na-dedicate yung aking buhay sa public service dahil na rin sa pagmamahal na inilagay ng Panginoon sa aking puso. Knowing God, changing your life, tapos doing good works. Hopefully, I am doing a good job. No, pero I'm trying my best na i-reflect yung aking pagiging Kristiyano sa aking paglilingkod sa bayan. So yun po yung aking reflection naman ng paglilingkod. So yun po yung aking isa-share. Wala po akong sub-story katulad ni Mama at saka ni Jack, no? Pero yun po yung nangyari sa aking buhay sa ngayon. So maraming salamat po at purihin ang Panginoon.
Last chance po. Susunduin ko po ba kayo? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano? Naririnig ka? Laki rin ako ng church dito sa church na to. Dito kami lumaki ng mga kapatid ko, lahat kami na naging ano rin kami, nagsa-Sunday school kami. Pero nung nagsa-Sunday school kami, nagkaukulitan lang kami dahil nga dahil matitikas ang ulo namin. Wala sa loob namin talaga mag-Sunday school. Tsaka bago ako nakakilala sa Panginoon, maraming pagsubok ang dumating sa akin. Nandun na nakapag-asawa ako, na talagang pasaway din. Talagang ang hirap ng pinagdaanan ko noon bago ako na naging Kristiyano. Ang hirap pala pagka hindi Kristiyanong napangasawa mo. Nandun talaga yung yung pagsubok na talagang hihikayatin mo siya para pumunta rin ng church. Pero hindi rin nagawa yun dahil nga isa rin ako doon na hindi ko rin nahikayat yung sarili ko na talagang ibigay ko yung aking sarili sa Kanya. Pero nung lumipas ng mga panahon, pagsama-sama ko sa mga nanay ko ng mga Sunday school, kinukulit din ako ng nanay ko sumama sa Sunday school. Hindi ko na malaya na tuloy-tuloy na pala yung aking pagsama na yun. Nararamdaman ko na parang nasasabik na rin ako pagka inaaya ko ng nanay ko. Na mag-Sunday school kami pagkalinggo, pupunta kami lahat kami ng pamilya namin na pupunta. Kaya kilala rin ng nanay ko dahil na talagang mabait ang nanay ko. Pero nung dumating ang pagsubok sa akin napakabigat na nagkaroon ako ng cancer, sabi kong ganun. Sabi ko nung kay God, ba't kung kailan pa kita tinatanggap sa buhay ko, saka mo ako binigyan ng napakahirap na pagsubok na binigay cancer pa eh. Marinig mo lang yung cancer eh. Nanulupay-pay ka na. Umuupo na lang ako sa isang sulok. Pero pag upo ko naman yun, kinakausap ko naman si God. God, wag mo akong iiwan. Talagang ibinibigay ko lahat ng aking buhay sa'yo. Salamat naman sa Panginoon at tinugon niya ako at hindi niya ako talaga pinabayaan. Hanggang sa makasurvive nga ako sa cancer, talagang pinahaba niya pa yung buhay ko. Talaga salamat sa Panginoon at na dumating din yung na natapos din yung aking mga anak simula nung nagkaroon ako ng cancer. Naging mabait na rin yung mga anak ko. dahil nga parang naawa sa akin yung mga anak ko kaya salamat sa Panginoon talaga. Kung hindi ako nagkasakit, hindi kami pare-pareho nakakakilala sa Panginoon. Salamat at hindi niya kami pinabayaan. Lahat ng anak ko ngayon, dalawa ay nakatapos din ng pag-aaral sa tulong ng Panginoon. Salamat. At ganun din yung asawa ko. Nasama ko rin talaga rin sa church. Kaya kung ako sa inyo, lagi kayong magpe-pray kay God. Ibigay niyo yung laman ng puso niyo, yung lahat ng hinanakit niyo sa puso, yung problema, ibigay niyo kay God. Si God ang bahala sa inyo. Hindi kanya pababayaan. Tutulungan kanya hanggang sa tanggapin mo ng buong buo siya sa buhay mo. Ganun lang ang aking experience. Salamat. Ayan po, thank you so much po. Alam niyo po ba, lahat po ng mga nag-share na yon, sila po yung mga mahihiyain, mga hindi talaga nag-stand. Bukod lang kay Miko, hindi lang nag-step up na mag-share or magbahagi. Pero maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga ano lang yan, mga tahimik lang. Pero nakita nyo po yung mga stories ng mga members po natin dito sa SM Val. At hindi ko na po papatagalin. Meron po kaming in-invite na guest. Pero family niya na po talaga yung SM Val. Tinanong ko po si Jack Eden, sabi niya rooted na po talaga sila dito. So isa po sa mga
pastor na ang goal po ay mag-disciple po ng mga tao. So, tinatawagan po ang isa po sa kapamilya po natin dito sa SM Val, ang Pastor Arnold Bolivar. Palakpakan po natin siya. Salamat, Jack Jubel. Kuya Miko, narinig mo. Mahihain daw. Okay, sandali po tayong tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Isa sa mga talata ito na mababanggit mamaya. Ito ay makikita natin sa John chapter 3, verse 16. Pinoy version po itong babasahin ko, baka medyo bago sa inyo itong version na ito. John chapter 3 verse 16, ganito ang sabi, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Tagpalain po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Maari na po tayong maupo. Yan. Good evening po sa ating lahat. Ang hina naman. Good evening sa ating lahat. Ayan, praise the Lord. Mag-share din ako ng aking personal testimony. Pero hindi pa ito counted dun sa sa message kasi baka i-count ninyo. Hindi, kasi dun sa mga tumayo, palagi ko kasing narinig yung salitang nakakilala kay Lord. Okay? Kasi mukhang maraming mga tao minsan kapag hindi na ipapaliwanag kung anong ibig sabihin ng nakakilala kay Lord, na may mix up nila yon, no? Yung knowing Jesus personally and knowing something about Jesus. Magkaiba po yun. Okay? Ano yung knowing something about Jesus? Ako po, ito yung aking personal na patotoo. Tulad po nung sinabi ng aking kapatid, no, kami ay nagsipaglakihan talaga dito sa church na ito. Pinaglilihi pa lang po ako ng nanay ko ay pinapasok na kami sa simbahan. At of course, nung ipinanak na ako, lumaki, naging teenager, ang dami ko talagang natutunan. No? Tungkol kay Lord. Tungkol kay Jesus, no? Knowing something about the Lord. Paano yon? Kasi active ako sa church. Umaattend ako ng Sunday school, lagi akong sumasamba, member din ako ng choir. Okay? In other words, very religious ako. Knowing something about the Lord. Mabait din ako generally. Yabang pero totoo po talaga. Hindi ako war freak, no? Hindi ako mahilig sa away. In fact, hindi talaga ako nagkaroon ng bisyo To be honest. Nakatikim, yes. Okay? Pero hindi talaga naging bisyo. Bait, di ba? Akala ko kasi sa pamamagitan ng ganon, magiging katanggap-tanggap ako kay God. Very active sa church. Knowing something about the Lord. Pero hindi pala, no? Sabi kasi ng Biblia, tayong mga tao ay walang magagawa maging relihiyoso, maging mabait, para maging katanggap-tanggap tayo kay God. Pwedeng we know something about the Lord, marami, at inaakala natin na magiging katanggap-tanggap tayo kay God, na yung akala ko nung una ay ganoon. Hindi naman pala. Yun nga, until personally, makakilala ako sa Panginoon. Knowing Jesus personally. Ano yon? Si Jesus pala ang gumawa ng paraan para maging katanggap-tanggap ako sa Panginoon. At ang tangi ko lamang dapat na gawin ay i-commit ang aking buhay sa Kanya. Tanggapin siya bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas, at yung paraan na ginawa niya para maging katanggap-tanggap ako sa Diyos, yun yung aking paniwalaan. At ayun na nga,
Ikinumit ko yung aking buhay kay Lord at pinaniwalaan ko siya. Nakakilala ako personally kay Lord. Ngayong gabi, sana ganon din tayo, no? It seems na marami kasi sa atin ay very religious, probably, no? Hindi man dito sa simbahan ito, baka sa ibang simbahan, but again, iba yung you know something about the Lord. At you know Jesus personally. At ito po yung layunin ng ating meeting ngayong gabi. Hindi lamang madagdagan ang ating kaalaman to know something about the Lord, kung hindi, makilala natin talaga si Jesus personally. Yan. So, kaya sabihin niyo sa inyong katabi, hindi aksidente na nandito ka ngayon, no? Niloob talaga ni Lord na nandito tayong lahat. Meron kasi siyang sasabihin sa atin. Baka mamaya, meron lang tayong alam tungkol sa Kanya. Pero hindi naman talaga natin siya kilala personally. Kaya makinig po kayo, no? Makinig po kayo. Salamat kay God kasi ay ako ang naatasan ng ating pastor para magbigay, no? Magkaroon ng evangelistic message, evangelistic night po kasi natin ngayon, no? Pero pagpaumanhin po ninyo na hindi po ako magbibigay ng sermon katulad na ginagawa po natin tuwing linggo ng umaga, no? Evangelistic night. No? Instead, ang gagawin ko po ay magkakaroon ako ng isang systematikong paglalahad ng gospel o yung tinatawag na systematic gospel presentation, no? At itong systematic gospel presentation na to ay ilalahad dito kung paano natin makikilala si Jesus personally. Yun po yung yun po yung intention, no? Kaya medyo parang malaya yung ating pagkilos. Especially gusto ko sana magpalakad-lakad kaya lang naka-hybrid tayo eh. Baka mawala ako sa camera. Okay? So yun po, no, isang systematic gospel presentation. Ano ba yung gospel? Okay, actually yung gospel katumbas ito ng salitang evangel or evangelion. Dito natin kinuha yung salitang evangelistic night from the word evangel. Okay, sa English word ay gospel. Pero sa common na salita, ang simple lang ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito ay mabuting balita or good news. Okay? Good news. So kaya gospel presentation. Sino dito ang may gusto na makapakinig ng magandang balita or mabuting balita? Ayan, nagtaas ng kamay. Sasabihin ko sana, wag itaas eh. Pero nagtaas ng kamay. Babaliktarin ko sana. Minsan kasi yung Pinoy, mas gusto yung baligtad eh. Kasi, di ba? Okay. So of course, maganda. Bakit yung magandang balita? Kasi ito pong gospel presentation no, na paglalahad na gagawin po natin, ito po ang magtuturo sa atin at magpapaalala sa atin patungkol sa napakahalagang mensahe tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tungkol sa buhay na wala hanggan, na matatanggap lamang natin kapag tayo ay nagkaroon ng personal na relationship sa Kanya. Not just knowing something about Jesus, but knowing Jesus personally. So kaya listen, no? This is very important. Katulad ng passage na binasa po natin kanina, this is the summary of the gospel, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya mensahe ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, si Jesus. Okay? Upang hindi mapahamak ang sanlibutan, no? Sabing ganon, kundi magkaroon sila ng buhay na wala hanggan, yung mga sasampalataya sa Kanya. Very good news, hindi ba? No? God's love, okay? Eternal life, buhay na wala hanggan. Yung iba, ang tawag nila dito ay true life. True life. So kung ito yung good news, no? Ang tanong ngayon, paano ako magkakaroon ng buhay na wala hanggan?
Paano ko talaga mararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa aking buhay? Paano ako magkakaroon ng personal na relationship kay Jesus? 6 na katotohanan yung gusto ko pong i-share ngayong gabi. Okay? 6 important truths. Kaya listen, because the Holy Spirit will speak to you. Okay? Baka kasi hindi mo pa alam. Ang alam ko lang, I know something about Jesus. Pero yung knowing Jesus personally, ay oo nga, hindi pa. Kahit na lumaki na ako dito sa church na ito. Okay, first truth, unang katotohanan. Basahin po natin. Ang sabi diyan, mahal ng Diyos ang tao at nais niya na magkaroon ito ng buhay na wala hanggan. So that is the first truth. Ito talaga yung plano ni God para sa sangkatauhan. O, katulad ng nakalagay diyan sa John 3:16, binasa na natin kanina, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus. Okay, ibinigay niya yung anak ng Diyos. Sabing ganon, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, okay, ay hindi mapahamak, kundi, eto po, highlighted, magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ang linaw, di ba? That is very good news. Kasi gusto ni God, magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Kapag pinag-uusapan natin ng buhay na wala hanggan, madalas sa isip ng tao, ito ay tumutukoy sa buhay na hindi natatapos. Hindi ba? Saan yon? Sa langit. Hindi ba? Tama po yon. Hindi po yun mali. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, higit pa po doon ang ibig sabihin ng buhay na wala hanggan. O yung tinatawag na true life. Ito ay tumutukoy din, no, sa isang buhay na mayroong kaugnayan sa Diyos. Yun na nga, personal na pagkakilala kay Jesus. Bakit? Sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng tunay na buhay. So that's why it's very important na tiyak natin na mayroon tayong personal na relasyon kay Jesus. At ito yung plano ng Diyos sa bawat tao. Okay? Magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Tanong. Okay. Ito ang tanong. Kung yun ang plano ni God, bakit marami sa mga tao hindi nararanasan itong buhay na walang hanggan na ito? At marami sa mga tao hindi nakakatiyak dito. Pakitaas nga. Hindi, wag na po. Okay? Marami sa mga, baka ikaw, are you sure? Pag namatay ka ngayon, alam mo, sa langit ka pupunta? Sa buhay mo ngayon, masasabi mo talaga na yung buhay na walang hanggan o yung true life, nararanasan ko ngayon sa aking kasalukuyang buhay. So bakit nga ba hindi gano'n? No? Marami sa mga tao. Second truth, basahin po natin. Bakit? Ito po ang sagot sa pangalawang katotohanan. Yan, ang problema ng kasalanan. Ang sabi po dyan, ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao sa banal na Diyos, kaya hindi maranasan ang kanyang pag-ibig at buhay na walang hanggan. Katulad ng picture sa kanto. Okay, andun ang God, yung buhay na walang hanggan na pinagmumulan ng true life, at pagkatapos yung tao ay nandoon sa kabilang side. Sa pagitan nila ay mayroong kasalanan. Ito ang nagpapahiwalay sa tao sa Diyos. Why? Kasi banal ang Diyos eh. Walang kaugnayan ng Diyos sa kasalanan. O sabi ganun sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino yan sa palagay ninyo? Si Adan. O tama po kayo. Dahil dito sabi niyan, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Di ba? Again, backward tayo ng kaunti. Di ba nilikha ni God ang lahat dito sa sanlibutan? Pero yung obra maestra na nilikha ni God, yung tao. Diba? At nung nilikha ni God, yung pinakamahalaga sa kanyang creation, yung tao, mayroon silang malapit na relasyon sa isa't isa. Kaya nung nilalang ng Diyos ang tao, yung true life na i-experience yung tao yan.
Pero sumuway ang tao kay God. Ano ang nangyari? Nakagawa siya ng kasalanan at dahil sa kasalanan, ayun, nahiwalay siya sa Diyos. At lahat ng tao na ipinanganak dito sa sanlibutan ay merong minanang kasalanan, kaya hiwalay ang tao sa Diyos. Clear? Siguro meron kayong tanong. Anong tanong? Hindi ba unfair naman yun? Kasi si Adan nagkasala, kasali ako. Hindi ba? No? Okay. Sabi dito sa Romans 3:23, basahin po natin. Sapagkat ang lahat ay nakasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Listen to this. Hindi tayo nagiging makasalanan. It's not because may minanang tayong kasalanan. Unfair naman yun. Pero yun po yung katotohanan. Talagang makasalanan tayo dahil may minana tayong kasalanan. Pero nagiging makasalanan tayo. Kasi sabi po din sa talata, walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pakitaas nga dito ang nakaabot sa pamantayan ng kabanalan ng Diyos. Taas ang kamay. Wala, hindi ba? Yun po yung ibig sabihin ng talata. Kaya tayo makasalanan. Sa pamantayan ni God, walang nakaabot. At dahil doon, lahat ng tao ay makasalanan, kaya hiwalay ang tao sa Diyos. Sabi nga sa Isaiah, yung ating mabubuting gawa ay parang maruming basahan lamang sa Diyos. Clear? Maliwanag kung bakit hindi maranasan ng tao ang true life at wala siyang katiyakan sa buhay na walang hanggan. O halimbawa, tanong ulit, third question. Sa palagay ba ninyo, mayroong tao na nasa wastong isip, nagugustuhin niyang hiwalay sa Diyos at hindi nararanasan ang true life? Sa palagay niyo, mayroon na nasa wastong pag-iisip? Kung mayroon, wala sa wastong pag-iisip yun, mayroong ganun yun. Diba? Walang tao na nasa wastong pag-iisip na gusto niyang manatiling hiwalay sa Diyos. Walang tao na nasa wastong pag-iisip pagka namatay siya, gusto niya sa impyerno siya pupunta. That is the reason kung bakit ang tao ay gumagawa ng kanyang sariling solusyon. Para, maabot ang Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at maging katanggap-tanggap kay God. Knowing something about Jesus, parang ako noon. No? Pero ano ang sabi? Third truth, pangatlong katotohanan. Ano ang sabi sa pangatlong katotohanan? Ang solusyon ng tao ay hindi sapat para makaabot tayo sa Diyos. Ayan, ano ba yung common solusyon ng tao? Ito, solusyon ko dati ito mabuting gawa, relihiyon, at iba pa. Kaya marami pa yan. Ito ang karaniwang solusyon ng tao sa kanyang hiwalay na relasyon sa Diyos para mapanumbalik yung kanyang naputol na relasyon sa Diyos. Pero anong sabi doon sa ating presentation? Hindi ito ang solusyon. Tanungin ko kayo, masama bang gumawa ng mabuti? Obviously, hindi. Kaya nga siya mabuti di ba? Pero hindi iyon ang solusyon. Kung gumagawa kayo ng mabuti, tuloy po ninyo yan, pero hindi yan ang paraan, hindi yan ang solusyon para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Ako ay naniniwala na walang relihiyon na magtuturo ng masama sa kanyang nasasakupan. Do you agree? Yes. Okay? Pero hindi ang relihiyon ang solusyon. Nakalagay po dyan, Ephesians 2:8 and 9. Sabi dyan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ng true life. At ang sabi dito, ito'y kaloob ng Diyos. Very clear. Sa iba, ang ginamit dyan na salita, ito ay libre, regalo ng Diyos. Nakalagay, libre, free gift of God. Hindi bayad. Okay? Kasi kung ikaw, kaya ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil mabuti kang tao, hindi na yun libre. Bayad ng Diyos sa iyo yun. Hindi ba? At ang sabi dito, at ang linaw, hindi ito bunga ng inyong mga gawa.
Alam nyo, sa ibang salin, ang nakalagay pa na salin, na salita ganito, hindi ito nakasalalay sa inyong mga gawa. And very clear. Ayoko na lang, baka masyado po tayo mapahaba. O sa Titus 3:5, ganito din. Sabi diyan, iniligtas niya tayo, okay? Binigyan tayo ng buhay na wala hanggan, nagkaroon tayo ng true life. Ang sabi dito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang handog sa atin. Ang linaw, hindi ba? Bakit? Kasi nga, ang tao ay walang magagawa sa kanyang sarili para mailigtas ang kanyang sarili. Bakit? Dahil ang tao ay makasalanan at walang magagawang solusyon upang mailigtas ang sarili. Dahil dito, tiyak na mapapahamak, no? At mapaparusahan ang tao. Sa madaling salita, pupunta sa impyerno. O sa buhay na ito, kung wala tayong relasyon kay God, hindi natin ma-experience ng true life, miserable pa rin tayo kung yun ang ating magiging solusyon. Klaro? Ayan. Pero sabi nga, binasa natin kanina, di ba, yung John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. This is the good news. Mahal tayo ni God. Okay? Ayaw niya tayo mapahamak at nakita ni God na hindi sapat ang solusyon na magagawa natin. Kaya ang ginawa ni God, siya ang gumawa ng solusyon para sa atin. Katotohanan number 4. Tingnan po natin. Fourth truth. Ano yung fourth truth? Si Kristo ang solusyon. Yung anak ng Diyos na ibinigay niya, yung kaisa-isang anak ng Diyos. Ang sabi diyan, ang Diyos ang gumawa ng solusyon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Di ba yun sabi kanina? Binasa natin sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Yun. No? At anong sabi dito sa Romans 5:8? Bakit ibinigay? Bakit ibinigay ni God, si Jesus? Ayan. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya si Jesus. Pinatunayan niya yan. Sabing ganoon, sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Yun pala yung purpose. Kasi nga wala tayong magawang paraan, parang maruming basahan lang yung ating magagawa. Kasi makasalanan tayo, hindi natin kailigtas ang ating sarili. Si Jesus ang gumawa ng paraan. Iniandog niya yung kanyang sarili. At sabi dito sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan, okay, ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. So yun po, no? Ang paraan kasi para mapatawad tayo sa ating kasalanan at maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos, kinakailangan, sabi doon no, sa Biblia, mayroong isang tao na walang kasalanan ang dapat mamatay para sa mga makasalanan. Nabasa nga natin kanina, sabi nga, ilan daw ang nagkasala? Lahat ay nagkasala. Walang tao na walang kasalanan. And that is the reason why kinakailangan na ihandog ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, na muhay tulad nating tao, tinukso tulad nating tao, pero hindi siya nagkasala. Nanatili siyang walang kasalanan. Kaya siya lang ang naging karapat dapat na handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya naging katanggap-tanggap yun. Sufficient. At sabi doon sa talata, minsan lang yun ginawa ni Jesus. Hindi na niya uulitin. Bakit? Kasi nga, katanggap-tanggap na yun eh. Sapat na yun eh, para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Again, sabi dito, napapasermon ako. Okay, tuloy po natin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Kristo ay nagkatawang tao at namuhay na walang kasalanan. Siyang naging ganap na handog para sa kapatawaran ng kasalanan at muling maibalik ang nahiwalay na relasyon ng tao sa Diyos. Yan, maibalik, no? Dito kasi sa Tagalog, medyo
Mababaw ng kaunti. Mas sa English, mas magandang pakinggan eh. Sabi niya, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Sa English version, ang binanggit mo na salita, so that He might bring you to God. Yung naputol na relasyon, maibalik ulit. Okay? Yun po. Sa paanong paraan? Hindi dahil marami tayong alam kay Lord. Hindi dahil relihiyoso tayo. Hindi dahil marami tayong mabubuting nagawa at marami pang iba. Mabuti ang lahat yun, pero hindi yun ang paraan para maging katanggap-tanggap yung ginawa ni Jesus. Minsan lang yun. At hindi natin pwedeng gayahin kasi si Jesus walang kasalanan eh. Yung ibang mga tao, pinapahirapan nila yung kanilang sarili para daw mapatawad sila, pero sarili nilang kasalanan yun. Si Jesus hindi niya sariling kasalanan. Pakitaas nga dito yung hindi pa niya ito nalalaman na yun yung ginawa ni Jesus, yung si Jesus ang nagandog ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao, para maibalik tayo sa Diyos, para magkaroon tayo ng buhay na walang gan. Pakitaas nga dito yung kamay na hindi niya pa alam yun. Walang nagtataas. Alam na naman kasi natin talaga, hindi ba? We know that. But again, ulitin ko nga kanina, iba yung you know something about the Lord. Magkaiba yon. Hindi sapat na alam lamang natin ito. Ano ang dapat nating gawin? Truth number 5. Basahin po natin yung pang-5. Pinakamahalagang desisyon. Kinakailangan tayong magdesisyon. Ano yung desisyon? Kailangan magdesisyon ng isang tao at tumugon sa kaligtasan na ibinibigay ni Kristo. Hindi ba? Alam na ito ng mga tao, pero marami sa mga tao, hindi nila ito nararanasan. Alam lang nila. Bakit hindi nila naranasan? Kasi hindi sila gumagawa ng desisyon. Parang ako lang noon. Patakbo-takbo ko dito sa kapilya. Pero teenager na ako, kabataan na ako, nung talagang maunawaan ko na kinakailangan kong gumawa ng isang importanteng decision sa buhay. Ano yon? John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, si Jesus ang ibig sabihin, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayan po, ang linaw. No? Ang lahat ng tao, si God ang lumikha, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos, ang sabi dito, yung tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Yung gumawa ng desisyon na kinumit yung kanyang buhay kay Jesus. Hindi you know something about Jesus, but you've made a personal decision, no, to commit your life to Him. Yun ang ibig sabihin nun. And how do we do that? Paano natin gagawin na personal na i-commit yung life natin kay Jesus? Andoon sa Revelation 3:20, sabi dito, si Jesus din ang nagsasalita dyan, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Yung pintuan na tinutuko dyan ay yung pintuan ng buhay natin. Si Jesus, bakit kumakatok si Jesus? Para ibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kasi sa Kanya lang pwedeng manggaling yan eh. Bakit siya kumakatok? Para mapatawa tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Bakit siya kumakatok? Para ibigay yung buhay na walang hanggan. That is the purpose. Bakit siya pumunta dito sa lupa? Pero paano siya makakapasok? Hindi niya gigibain yung pintuan ng buhay natin. Ang sabi ni Jesus, kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako. Okay? Yung layunin ng pag-aandog ni Jesus, no, ng kanyang buhay, kapatawaran, okay, pagiging anak ng Diyos, buhay na walang hanggan, ibibigay niya sa atin yon. Sabi dito, sino? Yung maraming alam? Hindi po. Sino man diringgin ng aking tinig. Magdidesisyon na i-commit yung kanyang buhay kay Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Again, sabi po natin kanina, walang nagtaas, ibig sabihin, alam na talaga natin to, pero hindi enough.
Hindi po sapat na alam lamang po yun. Kailangan po tayong magdesisyon. Sabi diyan, mahal tayo ng Diyos at nais niyang ipagkaloob sa atin ng buhay na wala hanggan. Pero mararanasan lamang natin ito sa pamamagitan ni Kristo kung magdedesisyon tayo. Ipagkakatiwala natin ang ating buhay sa Kanya bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Paano yun? Paano ba ipagkakatiwala yung buhay kay Jesus? Next slide, tignan po natin. Naglagay po tayo dyan ng isang simpleng pwedeng maging guide natin. Okay, paano ipagkatiwala ang buhay kay... Madali lang actually. ABC. Ano yung ABC? First, admit. Aminin. Aminin na ikaw ay makasalanan at pagsisihan ito. Ito kasi yung dahilan bakit namatay si Jesus. Okay? Aminin po natin. May minana tayong kasalanan, galing tayo kay Adan, at tayo mismo kapos sa pamantayan ng Diyos. Talagang makasalanan tayo. Wala tayong magagawa. So we need to admit that. Aminin po natin na yun kay God at pagsisihan po natin. And then, believe. Sumampalataya tayo. Ano yung sasampalatayanan natin? Na si Jesus lang talaga ang paraan para sa ating kaligtasan. Bakit? Kasi siya yung nagandog ng kanyang buhay para sa kapatawaran natin. Kaya nga ang sabi ni Jesus, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sumampalataya tayo sa Kanya na yung ginawang pag-aandog ni Jesus sa krus, sapat yun para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, para magkaroon tayo ng buhay na wala. Hindi natin kinakailangan dagdagan ng mabuting gawa. Maruming basahan lang kay God ang ating mabuting gawa. Yun lang ang tanging paraan para maging katanggap-tanggap tayo. Sumampalataya tayo na si Jesus ang anak ng Diyos na sa Kanya lamang matatagpuan ang buhay na walang ganito. Letter C, commit. Okay? Italaga natin ang ating buhay kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Kasi nga hindi natin kayang baguhin yung buhay natin eh, no? Yung iba kasi iniisip nila, babaguhin ko muna yung buhay ko bago ko i-commit yung buhay ko kay Lord. Hindi, baliktad. I-commit mo yung buhay mo kay Lord para mabago ka. Hindi mo nga kasi kayang baguhin eh. Kasi nga makasalanan ka eh. Kinakailangan mo nang maranasan mo yung pagpapatawad ni God. Para yung pagbabago sa buhay, si God mismo ang magbabago sa iyo. So yun, commit. No? ABC, admit, believe, commit your life. So, may simple prayer po dyan. Okay? Sabi dyan, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Pinagsisisihan at patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Sumasampalataya ako na kayong anak ng Diyos na namatay sa krus para ibalik ako sa Kanya. Ngayon, tinatanggap ko kayo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Akayin ninyo ako sa isang buhay na sumusunod ayon sa inyong kalooban. Sa palagay ninyo, itong ibinabahagi ko po sa inyo, makabuluhan ba ito? Does this make sense to you? Makabuluhan ba yung sineshare ko sa inyo? Yan. So kung makabuluhan yan, no? Ito ang tanong ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga, hindi aksidente na nandito. Kaya talaga si Lord ang nagdala sa inyo dito. Nais ni Lord na maranasan natin yung buhay na yung kapatawaran at buhay na wala hanggan na ipinagkakalob niya sa atin. At para mangyari lamang iyon, kinakailangan tayong tumugon sa Kanya, papasukin natin siya at tanggapin natin siya sa ating buhay bilang sariling Panginoon na tagapagligtas. Hindi na ako magpapapikit, no? Bayaan nyo na si Lord ang makakita ng ating puso. Pakitaas nga dito yung kanyang kamay na gusto niyang tanggapin personal si Lord sa kanyang buhay, yung personal na ipagkatiwala kanyang buhay. Salamat. Pakitaas po, wag po kayong maya. Salamat, may nagtataas. Salamat din. Panatilihin yung nakataas. Gusto ko pong makita kung talagang gusto nyo kay Lord nyo sinasabi yan. Salamat po. Ayan. Okay? Personal na decision. Hindi ito decision ng ibang tao para sa inyo. It's your personal decision. Sige po. Gusto ko lang pong makita. Salamat po.
Okay, okay. Marami po sila at mukhang halos naman lahat. Tumayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Mananalangin po tayo. Okay? Yun pong panalangin ng pagtanggap, yung ABC, gagawin po natin yon. But listen to this. Hindi po after si Lord, doon sa ganda ng ating sasabihin. After si Lord, doon sa attitude ng ating heart. Anong attitude? Aminin talaga natin na tayo ay makasalanan. Tapos sa B, sampalatayanan po natin na si Jesus yung anak ng Diyos. Siya lang talaga yung tanging paraan para mapatawad tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung C, commit, italaga natin ang ating buhay sa Kanya. Mananalangin po tayo. Okay? Sabay-sabay na po natin itong gawin. Pero sa inyong habang ginagawa natin ito, ariin ninyo na yung panalangin na ito ay personal ninyong panalangin. I will just read na lang yung prayer of acceptance. Okay? Pagkatapos ay sumunod lang kayo after na basahin ko ito. Praise by praise. But again, kay Lord ninyo ito sasabihin. Hindi sa inyong katabi, hindi sa akin. Alam ni Lord yung attitude ng inyong heart. Okay? Pero bayaan muna nyo na ipag-pray ko muna kayo sandali bago ko basahin yung prayer of acceptance na yan. Okay? I will pray na muna. Father God, salamat po sa time na ito na tinulungan nyo kaming maunawaan yun pong mabuting balita ng kaligtasan. Paano namin mararanasan yung pagpapatawad ninyo? Paano kami magiging anak ninyo? Paano kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng ginawa ng aming Panginoong Jesucristo na paghahandog ng kanyang buhay. At mararanasan namin ito kapag ikinumit namin ang amin pong buhay sa Kanya. God, nandito po ang aming mga kasama sa church. Yung iba ay mga bisita. Nagde-decision sila na i-commit ang kanilang life kay Jesus. Father God, pakinggan po ninyo ang kanilang panalangin. Maari po kayong sumunod sa akin. Babasahin ko po ito praise by praise. Panginoong Jesus, pwede po ninyong sabihin kayo ng malakas, kung gusto po ninyo sabihin, para alam ko kung tapos na kayo or hindi. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Pinagsisisihan at patawarin ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Sumasampalataya ako na kayo ang anak ng Diyos na namatay sa krus para ibalik ako sa Kanya. Ngayon, tinatanggap ko kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at buhay na wala hanggan. Akayin ninyo ako sa buhay na sumusunod sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Maari na po tayong opo. Bago po tayong magtapos, sabi ko kasi kanina, 6th truth hindi ba? Nasa pang-5 pa lamang po tayo. 6th truth, nasa pang-5 pa lamang po tayo. Ano po yung pang-6? Bago ko po banggitin yung pang-6, nanalangin ba kayo kanina? Praise the Lord. Narinig ko po yon na nag-pray po kayo. Sa inyong panalangin, ay nagpasya po ba kayo na i-commit ang inyong buhay kay Jesus? No? Tinanggap niyo siya sa inyong buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas? Amen. Salamat po. Narinig ko po yan. Nakita ko yung inyong sagot. Ngayon, ano na? Ano na? Ngayon tinanggap niyo siya. Ngayon kinamit na ninyo yung buhay ninyo sa Kanya. This leads us to the last truth, yung pang-6. Ito po, yung pang-6. Ano po yon? Mayroon na po tayong katiyakan ng kaligtasan. Why is that? Bakit po ganoon? Ito po, banggitin po natin, basahin po natin ulit yung pangako ni Jesus doon sa Pahayag 3:20 or Revelation 3:20. Kung kanina ay nanalangin kayo at totoong ikinumit ninyo yung buhay ninyo kay Jesus at pinapasok niyo siya sa inyong buhay bilang sariling Panginoon tagapagligtas, pakinggan ninyo yung sabi ni Jesus, no? Sabi niya ganoon, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Very clear.
Di ba? Nagsisinungaling ba si Jesus? Of course, hindi. Kaya sabi niya, kung ang sino mang makinig doon sa aking tinig at buksan ang pinto ng kanyang buhay, ang promise ni Jesus, ako'y papasok sa kanya. Okay? Ibig sabihin, yung layunin ng paghahandog ng buhay na ginawa ni Jesus doon sa kanyang kamatayan sa krus, ipinagkaloob niya sa atin yon. Ano yon? Kapatawaran sa ating kasalanan. Yung dating hiwalay natin kay God, ibinalik iyon. Dati wala tayong relasyon kay God. Ngayon may relasyon na tayo. Anak tayo ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng knowing Jesus personally. Paano natin nalaman yun? Nang may katiyakan. Last, ito po yung huling talata na babasahin po natin. No? Yung John 1:12. 1 John 5:11 and 12. Sabing ganon. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na wala hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ang linaw, hindi ba? Tignan po ninyo ako. Wag po yung TV ang tignan ninyo. Okay? I want to share. Simple illustration. Explaining yun pong passage po na yon. Okay? Sabi din sa 1 John 5:11, 12, at ito ang patotoo. Ibig sabihin, totoo. Walang alam kasinungalingan, si God ang may sabi. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Yung langit o yung personal na relationship kay Jesus. Yung ballpen, kunwari yun, yung ballpen, buhay na walang hanggan. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, yung ballpen. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus. Halimbawa, itong booklet na ito si Jesus. Okay? Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan matatagpuan kay Jesus. Sundan po ninyo? Yung buhay na walang hanggan at saka si Jesus o si Jesus at yung buhay na walang hanggan, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Magkasama po sila kasi kay Jesus nga matatagpuan eh. Di ba? O, halimbawa, nandito si Jesus. Nasaan ang buhay na walang hanggan? Nandito ba? Wala. Nasaan? Nasaan? Sige, nasaan? Nasaan? Nandito ba? Wala. Nandito. Bakit nandito? Kasi nandito si Jesus. Kung nasaan si Jesus, nandun ang buhay na walang hanggan, hindi siya pwedeng paghiwalayan. Okay? O sabi din sa verse 12, ang mayroong anak ng Diyos. Okay? Ang pinananahanan ng anak ng Diyos. Okay? Tanong kayo, kanina ba ay nag-pray kayo? Tinanggap niyo ba si Jesus sa inyong buhay? Yes, kung tinanggap niyo, nasaan na si Jesus sa buhay ninyo ngayon? Nasa buhay na ninyo, tama, yes. Nasa puso mo, why? Kasi yun ang pangako ni Jesus eh. Ang sino mang makinig sa akin tinig at papasukin ako sa Kanya, papasok ako sa Kanyang buhay. At kung si Jesus ay nasa inyo ng buhay, anong mayroon kayo? Galing naman ni Arnold. Buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi mabait ka? Hindi. Kasi nag-yemilif ka? Hindi. Dahil kanino? Dahil kay Jesus. Pumasok si Jesus sa buhay mo. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng mayroong personal na relationship kay Jesus. You know Jesus personally kasi nandyan siya sa inyong buhay. As He promised, pumasok siya. At ang sabi nga sa John 1:12, naging anak ka ng Diyos. Mayroon kang buhay. That is the good news. Very good news. At alam po ninyo, nung magkaroon tayo ng relationship kay God, hindi lang gusto ni God na mayroon tayong eternal life. Pag namatay tayo, sa langit tayo pupunta. Gusto ni God na talagang lumalim pa yung relationship na yan. Ano po yung pwede natin gawin? Yung pinakahuling slides ko. Para patuloy na mas maging malalim at tumibay, lumago ang ating relasyon sa Panginoon. Last slide please. Yan, last slide. Ayan, ano ngayon?
Ano na ngayon? Bilang anak ng Diyos, nais niya na lumago ka sa bagong buhay, na may relasyon sa Kanya, at lubusan siyang makilala, yung intimate. No? Talagang makilala mo si God. Ito po yung ilang mga mungkahing pwede natin gawin. Manalangin sa iyong Ama na nasa langit, kasi anak ka na ni God eh. Basahin mo yung salita ng Diyos sapagkat yan ang spiritual na pagkain natin. No? Then, maging kabahagi po tayo ng mga small group. Dito sa SMBAL, tawag po namin yan, Oikos Discipleship Group. No? Maging part po kayo yan. No? Yan, no? O isang Kristiyanong simbahan. I-share ninyo si Jesus. So, purihin po ang Panginoon at again, hindi po aksidente na nandito tayo or nandito kayo at gusto ko po kayong batiin sapagkat sa araw na to, ito yung inyong spiritual birthday. Okay? Yung spiritual na kapanganakan. No? Ito yung araw na nagkaroon kayo ng personal na relationship kay God sapagkat pinanganak kayo. Muli, I congratulate you. Okay? Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Narinig ko din po yung prayer nyo. So, sobrang nakaka-bless po na nandito po tayo. Gaya po ng sinabi po ni Pastor Arnold, hindi po aksidente na nandito po kayo ngayong gabing ito. So, purihin po natin ang ating Panginoon. And, dadako na po tayo sa maikling pahayag po, no? Ginawa po namin tong evangelistic night para po sa para din po sa ating pagdaos ng ating anniversary sa darating na linggo po. So, ini-invite po namin ang lahat, sila Ate Lynn, sila Ate Cheryl, at lahat po tayo na maging kabahagi po, umattend po tayo or makiselebrate po tayo sa anniversary ng SM Valle Life Church ng 39th anniversary po ng ating iglesia. 9:30 pa rin po naman, no? Tama po, 9:30 a.m. po. So, magkita-kita po tayo sa darating na linggo at invite nyo po yung mga family members nyo po. Very much welcome po sila na dumalo sa ating iglesia. So, gaya po ng nabanggit ni Pastor Arnold, open po ang SM Val na maging kabahagi po ninyo, especially kung wala po kayong napupuntahan na church, nagkakaroon ng Oikos or discipleship group, open na open po ang SM Val para po sa inyo. Ayan. So, 9:30 a.m. po yun at ang speaker po natin, ang invited pong speaker ay ang Reverend Johnny Ocampo. Ang presider po ay ang inyong lingkod, Deaconess Jobel Mondoy, at ang ushers po natin ay ang kapatid Carmen Esperanza at kapatid Raquel Bando. So muli po, isa pong pagpapala na nandito po kayo sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pag-awit ng Doxologia. Hatiit papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal, ang tanang mga nilalang. Amen. Tunay o Diyos na Ikaw ay dakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa inyong biyaya, pagpapala sa bawat isa sa amin. Higit o Diyos sa amin pong mga kapatid, mga kasama na nakakilala sa iyo. Salamat Panginoon sa mensahe ng kaligtasan na mabuting balita na inyo pong binahagi at ipinaranas sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pagtatapos, aming Diyos, inyo pong ipagkaloob ang iyong mayamang basbas sa bawat isa sa amin. Mga kapatid at mga magulang, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama, siyang ating manlilikha, ang patuluyang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gabay, pakikipisan, pangunguna, pagsubaybay ng banal na Espiritu, ngayon sa inyo mga kapatid na nakakilala sa Panginoon, samahan kayo ng ating Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Amen.
Ayun po, muli isang magandang gabi po sa ating lahat. Meron lang po kaming pamatid gutom po sa ating lahat. Miswa po yan, no? Ayan, so higo po muna tayo ng sabaw bago po tayo umuwi. Maraming salamat po. Good night. See you po sa, alam ko, miswa yan. See you po sa ating anniversary this Sunday. Thank you po.